Mayang hapon natong tanan, mga kaigsunan. It's our afternoon service. Welcome each and everyone. Nagpadayon ta sa People in the New Testament. Ika-172 nga lesson sa People in the New Testament. Let's all stand. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this wonderful afternoon that you have given to us. Thank you for the strength, and thank you, Lord God, for the lesson that we're going to take up this afternoon. And I pray that you will bless us, Lord, with wisdom. Prepare our hearts for your message, and please use me, empower me once again, Lord, to deliver your message according to your will. And thank you so much for the Bible nga nag-serve as manual sa among kinabuhi. And please help us, Lord, nga kanunay gud mi nga magtamod sa among manual so that we could live according to your will, O God, and we could serve you according gyud sa imong gusto. And again, among i-komentar kanimo ang serbisyo karong hapon. May your name be praised and be magnified and be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. Another person atong isgutan karong kahaponon, mga igsoon, sugdan nato sa pagtuon si Peter. The life of Peter. So, kailan naman ta mo ni pinakailado nga kuan nga apostle unya, some are negative pero sa pagkatinuod lang positive yun siya. No, naanay mga weak side sa iyang kinabuhi nga makita sa nato nga there is sincerity bisan pa weak siya. Ingon na ba kay wa man gyud siya ni totally nagpalayo sa Ginoo. So ato ni isgutan, mga kaigsunan, mga importante lang nga bahin sa iyang kinabuhi. Number 1, Peter, the fisherman called. Gitawag siya isip usa ka fisherman. Dili siya mahog nga importante nga tao. Dili siya ilado, no, wala siya katungdanan. Kuyog-kuyog ra gyud siya sa iyang ginikanan. Unya nanabaho sila sa kadagatan kay fisherman man sila. But his father owned the ship. Mula na nakanindot, unya na-train siya diha sa pagpangisda. So nakaibawtas kinabuhi sa mga mangingisda, mga igsoon, dilisad sa yun. Kanang muadto ka sa laod, kay ship may gisgutan, so palawod gito sila. Unya, ma-experience nila ang bagyo, bisag unsa nga, kuan, maunas kinabuhi ni Apostle Peter, gipa-experience sila kadaghan, mga igsoon nga bagyo dito sa dagat. So, si Peter in Matthew chapter 4, makita na to diri, verse 18 to 20. Matthew chapter 4, 18 to 20, the Bible says in verse number 18, "And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers." So, dili nato small ang mga tao nga gamay ra og naabot sa kinabuhi. Kay ang Ginoo mismo nakita niya fishermen. Og before, mga kaigsunan, nga nakaibaw ni si Peter ug si Andrew, they were chosen. Pinili na gyud sila kay di man masayop si Christ og tawag. Mao ni kini atong presensya diri karon sa simbahan, di gyud ni sipyat. Kay di gyud masipyat ang Ginoo nganong giluwas ka. Dili ni sulagma, mga igsoon, nga na-add ka sa church. Never. Mao na nga seryosohon gyud nato ning pagka-part nato sa church. Seryosohon nato ning atong pagka-Kristohanon kay dili ni tsamba. No, dili ni na timingan lang. Dili ni kay naingnan lang. Mauna nga kanang kuyog na lang ta sa panon. No. Bisan pa wala ka ingna sa nag-ingon nimo, maingnan jud ka. Ngano man, you are chosen. Once nga ikaw naluwas ka, pinili ka. So naay katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. O ginaot pa, maunang ang iyang hangyo sa tanan nga giluwas niya, hinumdumi nga naa kay tangtangon aron maad nako ang akong plano sa imong kinabuhi. Remove the old man so that God can put on the new man sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan. In verse number 19, the Bible says, "And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men."
So kung madunggan mo na, ikaw dito nangisda ka, unya pagkahuman ingnon ka sa Ginoo, follow me and I will make you fishers of men. Ha? Unsa man na, unsay gamiton? Ang usual nila gigamit pukot, unsa pukoton ni namong mga tao? Kuan kayo tanghaga nga calling. Sunod nako kay himuon tamong mangingisda og tao. Pero tanawag unsa ang ilahang response in verse number 20. And they straightway left their nets and followed him. Bisan og awkward kaayo ang call nga mangingisda gud sila gud, and never in their mind mga igsoon nga naay such kanang kuan fishers of men. Wala. Kay mao bagoy pag gamit ni Christ ana nga term, fishers of men. So it was something new. So sila wa sila nagduda. Nisunod sila. Ang mga Kristohanon karon bisag klaro na kaayo na ana sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Wa man, di man straight way. Dili man right away. Importante biyan ang mga pulong straight way. Oh, dili na langayan. Diretso na siya. So kaning straight way mga kaigsuonan, wala na ni siya mga pause. Dili na ni siya magunong-hunong o kanang magkuan sa ako, kanang consulting other people. Mawita na give sulti sa Bible mga igsoon. Si Apostle Paul wala na siya nag-consent og mga tao. Pagtawag sa Ginoo niya, diretso na siya. Wala na siya nagpakitambag pa nga, angayan ba mo mga lagad ko sa Ginoo, angayan ba mo sunod ko? Wala na, it's God who is calling. Mo nakita karon, di naman iduda. Nagduda pa ba ka sa imong calling? Kuliling ka. Ayon nagdudahi. Part ka sa body. Absolute ang imong calling. Gi-add ka sa Ginoo. This is not your personal decision. This is God's decision. Unya iya kang gikonbiktan para mo desider ka anang butanga, ma-add ka sa church, mahimo kang part sa body. Karon ang buhaton sa yawa nimo karon, tagaan kag confusion. Para dili ka makatutok sa obligation nga gihatag sa Ginoo sa church. This is a very wonderful opportunity for us. Ngano man, kung ato na gyud pirmi man na nato buhaton o atong gamiton sa kadaghang tao sa kalibutan mga igsoon, tan-awa pila ka buk ang naa sa sud sa kasimbahanan o pila ka buk mga tao galatagaw dito galingaw-lingaw. Asa may mas daghan? Daghan ang mga tao nga naa dito sa gawas nga seryoso kayong galingaw-lingaw sa ilang kinabuhi. Pero tanaw na to, gamay ra ang naa sa sud sa Jerusalem, sa matag simbahan. Gamay ra ang naa sa sud sa simbahan, di pagyud seryoso. Kung ikaw ang Ginoo bagatan-aw, makakita man ka. Kinsay seryoso aning mga grupuha, kinsay dili. Mao na siya ang kamatuunan nga kung ipakita na sa Ginoo nato, makonsensya gyud ta mga kaigsuonan. Kay wala baya nag komedya ang Ginoo sa pagnaog aron ihatag iyang kinabuhi. Wala nagkomedya ang Ginoo sa dihang iyang gi-establish ang simbahan. Naay mandato, naay kanang command gihatag ang Ginoo, naay instruction gihatag ang Ginoo sa church. Sa ato pa, seryoso siya nga iyan ang gibutang diha ug mo kuan gyud na, mo epekto gyud na kanang iyang guidance. Pero mga kaigsuonan, atong gi-erase ang iyahang sugo, unya atong gi-pangita ang iyang gisaad sa lain nga lugar. Unsa na ka-insulto ngadto sa Ginoo. So si Peter naghatag og example diri mga kaigsuonan nga kung tawgon gani ka sa Ginoo, sa dihang imo nang gibutang imong kamot sa daro, ayaw na si pangitag laing daro. Ayaw na sige lingi sa luyo. Ayaw na sige pangayo liha og pakig-istorya. Focus on the Lord Jesus Christ. Di ara diri ang guidance mga igsoon. Kung arita magtutok diri matarong gyud ni atong pagdaro.
Imbis na tanawa, atong gidaro ang tao, nahiwi, nagsamot. Kaya nga naman, gisigim taglingi. Mo na ang dagan sa atong daro, mga kaigsunan, na diin-diin na napadung. Kung tanaw ni ato ang agi, mo na tinudluan ni Kuan. Hiwi amas kinabuhi ana. Di ba? Unsa ka bati kung ang imong vineyard, no, ang imong anang Kuan, imuhang kanang daruhan ba? Makita diha, di ba nindot kay tanawon kanang tulid kay tanan, mura ba giruliran ba? Tulid kaayo nya inigtanom, makita nimo bisag asa ka tanaw anggol, linya man jud, ana diri linya man jud, kanang mais baron ana ba? Oh, nindot kayo tanawon, kanang magdagan ka, magsakay kag bus, unya mo tanaw ka katong mga tanunan, makita nimo nga igana ba? Oh, nang linya man bisag ana linya gyapon. Nindot kayo tanawon, pero kanang makaagi ka ng bisag ang tao maglibog nag-asa si agi. Kaya na mo farm nga ingon ana. Napataka lang sa buwag ba? Walay kuan, walay rule. Na nakasuway kog sud ana kanang kamaisan nga niganan mo asam taagi ani. Wag gyud agianan. Basta lang na diha. Pero ang katong planado sakto kaayo, no, dunay rules and regulation. Nindo tatanaw no. Unya wa po nay hustle inig harvest. Unya inig kuan na ma-secure na niya nga nindot ang mga tanom tungod kay sakto man nga pagka arrange. Mausa na sa simbahan mga igsoon. Walay kahiwi ba? Kay according to the word of God. Mao man ni muhatag og order. Mo na nga walay magkabangga-bangga, iniglakaw na to, makadiritso-diritso ta. Kay ang kinabuhi nindot man tan-awon. O karon, lingi-lingion na nato atong mga gipang-ugmad mga igsoon. So pagtanaw na to, agoy hiwi man. Dugay na nako ning gitudloan, hiwi man gyapon. So unsa may susihon na to? Ang atong hulmahan, mao na ato susihon. Kay basig mauna ang ilang gitanaw ba ang hulmahan, diha sila nahulma. Wala sila nahulma ngadto ni Kristo, nahulma siya nimo. Mao nang importante kayo para matulid na atong mga gipantudloan, let's point them to Christ. Let's teach Christ to them. Amen. Mao na nga ang nagtawag baya ni kuan na hinumdumiha, ang nagtawag ni Peter si Andrew. So, managsuon na sila. Unya, kay mao na kaning managsuon na amo gyud ni bisa pa og unsa kabuutan ng pamilya na gyud ay bingkil-bingkil gyud. Unya, pag ang igsuon ay motawag, murag dili kayo ka mo muhatag og pansin ana. Pero tanaw ha, gigamit lang ni Andrew nga kanang nakita na namo ang Misaya, kuyog ta. Unsay gibuhat ni Peter, kuyog dayon siya, wa na siya daghan istorya. Mano pagtawag ni Christ mga kaigsunan, I will make you fishers of men. Wa na'y problema. God calls ordinary people for extraordinary work. Peter was a simple fisherman, yet Jesus chose him to be a disciple. Wag kang choosy. Kaya panaminaw mo? Maunang hantod karon wa kay bunga kay choosy kay ka. Mura man sa kag namili og minyuan. Maunang hantod karon wala pa jud ka naminyo, maabtan na lang kag 50, di pa ka maminyo kay choosy kay ka. Unya sa imong ka choosy ang nabilin pinilian na lang. Di ato gyud tas Ginoo mangayo kana amo gyud na siya gi-prepare para sa matag usa. Pero atong sabton mga igsoon, the way nga si Peter gipakita sa Ginoo nato, iya lang gipasabot nato mga igsoon nga motawag siya bisan pag unsa na siya nga klase nga tao. Why bali na sa Ginoo? Because he can always make the person the way he wanted. He can equip anybody. So si Apostle Peter, fisherman ra, walay grado, according sa atong nakitaan sa Bible sa Book of Acts,
walay grado. Mao na ang kaning mga walay grado, dako pa kay mong paglaom sa Ginoo. Musuksok yun mo dito sa kalibutan, ambot na lang yun ninyo. Kaya ang kalibutan, mag-agad man na sa imong nahuman. Mura bayag, unsa kadako ang ihatag. Nakasabot ha? Pangitaan dyan ka og mga attainment ni mo, unsa imong achievement, pangitaon yun na nila. Pangitaan pagkag-experience magkalisod. Pila ka tuig na nimo experience niya pagkaman sweldohan lang kag unsa. No, grabe mag-scrutinize sa interview. Grabe kaayo, lisod-lisoron pa ka magpanington ganing mga gipang-interview, gipang-kulbaan. No, napoy uban nga kanang kuan kaning mang-interview, mura pud manimalus. Kini agi po na sila ana. Niya mo nag-asa kanisod. Pero di ay buluhaton sa Ginoo mga igsoon, wag yun naglinya. Walay naglinya. Open kaayo, lapad kaayo. Tibuok kalibutan ang vineyard mga igsoon. Lapad kaayo ang opportunity. Dako kaayo ang kanang gipromise sa Ginoo nga iyang i-provide sa mga lagad niya. Pero pila kabuk naglinya. Suma total, pila ra kabuk nito. And the reason why Apostle Peter straightway left their nets and followed him because of his faith. Ang iyang pagtuo sa Ginoo. Mo nang importante kaayo nga ato gyunang i-intune ang mga katawhan ngadto kang Christ kay siya mo'y provider anang pagtuo mga igsoon. Number 2. Peter's name changed. So daghan nakita nato sa Bible si Jacob giilisan ang ngalan, si Abraham giilisan na inilis na nga pangalan mga igsoon. Daghan mga character sa Bible nga gipangilisan si Ginoo ang ngalan og dunay rason. Dunay katuyuan ang Ginoo. Si Apostle Peter giilisan ang iyang ngalan nga Simon, giilisan siya mga kaigsunan in John chapter 1 40 to 42. Ingon sa Bible, verse number 40, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew. Kinsa na siya? Simon Peter's brother. 41. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted, the Christ. Nakita na namo. So in other words, wala pa ni nakit-i sila ni Christ, ang ilang kasing-kasing nagpaabot na. So mga follower ni sila, usa ni sila nga nagsunod ni John the Baptist. Sila ni mga tawhana nga na-prepare mga kaigsunan ug dili ni sulagma nga na-prepare sila ni John because it was God directed them. Ayaw jud tuo mga igsoon nga sulagma no nga nakit-an jud ta no. It was God's orchestration. Nganong kita nakit-an ta ni kinsa, nganong kita na invite ta ni kinsa, nganong kita na witnessan ta ni kinsa. It was God's orchestration. Amen. Orchestrated na sa Ginoo. Dili mo na nga ang atong pasalamat, yes magpasalamat ta sa tao for responding. Pero ang atong pasalamat gyud nga gipili ta sa Ginoo. Pero ang imong gratitude to us Ginoo mga kaigsunan, so you know that it is God who is bringing you into His body. Ang gratitude nimo way hunong dapat sa Ginoo. Nakita na to mga igsoon. Di na to kalimtan ng mga taong gipanggamit sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya that is part of being grateful sa mga nindot nga nabuhat sa mga tao nato. Pero kani sila na prepared na ni according sa verses nga atong gibasa. Gipaabot niyon si Andrew, nakita na namo ang atong gipaabot. In verse number 42, and he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon. Kinakinanglan ila-ilaw eh. Amen. Thou art Simon, the son of Jonah. Kompleto pa ha? Thou shalt be called Cephas. Gilisan iyangan. From Simon to Cephas, which is by interpretation a stone. So, ang imo ni tan-awon mga kaigsunan, Petros. Pasabot ang Petros, stone.
So nganong giilisan man sa Ginoo, diri pa lang makita na nato ug i-connect nato dito sa verse mga igsoon, Peter, upon this rock I will build my church. Preparado na daan. It was not an accident mga igsoon nga si Peter may gitagaan ana nga opportunity. Diri pa lang ingon ana ang Ginoo mo trabaho. Dako og kahimuan si Peter ug mao na gikawat mga kaigsuonan kana nga identity gikawat dayon sa dili sakto nga mga nga pagtulon-an o pagtuo nga gihimo nilang pope. Ang nasipyat mga kaigsuonan, Peter had a wife. Unya silibasi biya na sila. Dili pwede. Nganong di man sila pwede magminyo, unya ang ilang first pope nga giangkon, which is dili tinuod, kay minyo man. So dili mo takdo. So bahala na sila diha. So makita nato mga igsoon nga naay giusab, unya tan-aw nato ni atong kaugalingon. Are we also important? Yes, because God changed something in us. Giusab kita sa Ginoo. Hinumdumi na gisulti sa Bible, ye are now a new creation. Giusab ta, old things are passed away, behold, all things are become new. And you are now bearing the title of a saint. Santos ka na. Giluwas ka sa Ginoo. Na anak kay title as a son of God, a child of God. Nindot kaayo mga igsoon. So naay giusab ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero dili lagi ta nasangit mga kaigsuonan kaning atong response. Wa man ta kasabot sa purpose nganong giusab tas Ginoo. Mao na hinay kaayo ang development sa changes because we do not understand the purpose of changing us. Si Peter giusab siya sa Ginoo. Unya nakasabot siya mao na diretso. Si Apostle Paul giusab ang ngalan from Saul to Paul, nakasabot sila sa purpose, and that is why tuloy-tuloy. Kita, miyunay ka nga, maura magyapon ako nga, pastor. Dili na makapwede istoryahon sa Ginoo, good. Pero naay giusab ang Ginoo nimo. Og naay purpose nga nang giusab kaniya. And you should know the purpose para tuloy-tuloy mga kaigsuonan. Makita nimo ang journey sa imo Christian life ug unsa siya ka-bless when you follow the will of God. Makita na to. So kung ang tanang Kristohanon, mga igsuon, ato lagi yun buhaton. Dili lang tamutanawan ng uban. Total, kuan man ni, self-propagating man ni ang mga kasimbahanan. So tanaw ni nato atong dagan sa atong church. Are we following the footsteps nga gi-prepare sa Ginoo para nato? Para dili nata magsigig kabaldaan ang mga panghitabo sa atong personal life. Kay anha magud mo insert ang yawa gud daghan kitag mapansin aning atong kinabuhi, daghan kay mga schism sa sud sa atong panimalay, daghan kay misunderstanding, daghan kay away, unya pagkahuman ang purpose gyud ana para di na kaganahan mga lagad. Ug ngano nga bisag unsang gubots kinabuhi ang madamay ang pagpangalagad man jud. Nganong di man imo idamay na imo trabaho? Gisapot ka nya pagkahuman wa ka ni simbagod. Pero pagka Lunes ni duty ka. Nganong di man imo na ma-appeal og damay na? Nganong ang Ginoo damayon man nimo? Miuday ka wa man na nang hilabot akong amo. Nya ang Ginoo day giunsa man ka? So meaning to say, what jud ka kasabot kung kinsa imong gimit panahon sa panimbahon? Wa ka kasabot sa purpose nganong giluwas ka. Wa ka kasabot sa purpose nganong giusab ka. Gikan sa pagka-unbeliever ngadto sa pagka-believer. Gikan sa pagkaanak sa yawa ngadto sa pagkaanak sa Dios. Kadako anang changes. Wala na sa una. May bawaan naman sa finish line. Pero kita, wa pa nagsugod og dagan, kay baw ka na. Imagine na, before ka gipadagan sa Ginoo, gisecure o sa imong kaluwasan, and that salvation is eternal. Kita ko kalainan sa Old Testament.
sa New Testament. May bawaan ni magluwas baka sa katapusan. Ini kamatay ni mo, na langit ka, nakip giday na ako akong pagtuo. Di ba? Kay kung kuan pala, eternal pang salvation sa Old Testament, o dito, luwas to si Judas. Pero di man eternal, nasipyat man siya sa katapusan. Kung hindi kita kaingon mga igsoon kasi Judas, bakit nato sa langit? But if you really want to see him, ako tinuod kang luwas, di na gyud ay. Di naman ni mo malose imong salvation. Mo ni nakanindot mga kaigsunan kung kita nakasabot ta. Ngano giusab ta sa Ginoo? Klaro kay na mga bersikulo nga giusab ka unya giingnan ka lakaw karon sa bag-o nga kinabuhi. Gilubong ikaw uban ni Kristo. Klaro na. Authentication of your absolute change. Gilubong ikaw uban ni Kristo karon magabanhawon ikaw ug magalakaw sa bag-o nga kinabuhi. Asa na magbag-o? Kano sa makalalubong uban ni Kristo? Asa naman ang bag-o? Nganong ang imo gidaladala ginaguyod sa imong kinabuhi ang karaan manggiapon. That is your baggage. That is the reason why you cannot reach the pinnacle of success of your life. Because you are bringing your old life with you. Ningon ang Ginoo gilubong na nauban dito ni Kristo nganong paghawas imo man gidaman nimo balik. Dapat gipahubo naman na. Gimanduan na ka after ka gilubong uban ni Kristo. Raised to walk in the newness of life. Walk in the newness of life. You are now changed. So absolute na imong changes. So kalimtin na itong kinsa ka sa una, hinahinay na itong kalimot. Munag na mga tao nga mutulisok nimo kay gamiton na nila imong past. Tulisukon kanila sa dihang nakiglakaw na ka ni Kristo, don't mind them. It is Satan's strategy, mga igsoon, nga iparemind ka sa imong past. That is past. I need to move on. Di ba? Kay kung paminaw na nimo mga kaigsunan, it will stop you. Remember this, nganong giusab ka? Christ gives us a new identity and purpose. Na ay purpose. Na ay new identity, na ay purpose anang new identity nimo. So you need to understand the purpose. Di adiri. Mao na nga mailhan ang mga Kristohanon nga wa kasabot unsaon nila ilang kinabuhi because they are not reading the Word of God. Na? Honestly and faithfully. Murang dili nimo makita kung unsay angay nimong buhaton, di ka kasabot, libog ang imong kinabuhi. So para mahibaw-an nimo, masayran nimo nganong giusab ka sa Ginoo, nganong giluwas ka, nganong wa naman sa kagipasagdan usa unya luwason ka kanang padung na ka mamatay. Pwede man na. Maluwas man gyapon bisag naa na ka diha, nagtinga na ka. Basta makadungog ka, makadawat ka sa Ginoo. Sa tinuod nga kuan, so nganong di naman na inganaon si Ginoo ba tanan nga iyan ang kanang panguhaon niya mga pinili. Oh. Naana dayon mag-soul winning. Di ba? Kamantay ka sa kanang religion mga kaigsunan. Basta manawag na ng doktor o pari, murag wa naman ni chance. Patuan na nagpari, confession. Final confession. So kung ikaw na dito sa ospital, yung ipadtuan na kagpari, kay baw nakagunsay pasabot ana. O nga nung dili man ka na may buhaton sa Ginoo, nga ka na wala na chance mga kaigsunan, diha pa ka panaan o mag-soul winning nimo. Nga nung wa man na sa instruction sa Ginoo, because that is not the plan of God. Ang plano sa Ginoo nga maluwas ka, ma-experience nimo ang kinabuhi nga bag-o diri sa kalibutan ug mo reflect ka ngadto sa mga tao nga dili paluwas sa kinabuhi nga bag-o so that you could bring them to Christ as well. You can draw them to the Lord. Pero nakita ba na sa mga katawhan
Dako kayong challenge, no? Unya karon mangutan ako, nagbasol ba mong giusab mo sa Ginoo? Tanawa na uban nato mga kaigsunan, tingali kung wa ka giusab sa Ginoo, murderer na ka karon. Nakapatay na ka. Or na-murder na ka. It's either ikay nakamurder or ikay gimurder. But thank be to the Lord. He changed us. Muna ayaw nagsugot nga ang yawa. Release ako yung sagot for old time's sake. Kuyog ta. Ayaw na. Amen? Ikatulo, Peter's great confession. Sa tanang mga apostoles, si Apostol Peter mao'y nakatubag ani. Ug wala ni kabat og mga pila ka segundong mga kuan di katubag gid siya diretso. In Matthew chapter 16. Matthew 16 verses 15 to 18. Sa Gingos Bible. In verse 15, he saith unto them. Kaya nangutan naman sila, so may gingos mga tao bahin ako. So naiingon si Elijah, naiingon daghan kay gipag-ingon. Mo na niyon rin si Christ. Kamo. Unsa inyo ikasulti kinsa man ko? Mo na si Peter tubag din siya his confession. In verse number 16, and Simon Peter answered and said, diritsoy. Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. What a confession. Thou art the Christ. Mura ba gatong pagkita nila ni Christ ba? Simon, thou art Simon, the son of kanang Jonah, the son of Jonah. Tanawa, maurag pagka istoryaha tubag ni Peter. Kinsa man ang kamo, unsa man inyo ikasulti, kinsa man ko? And Simon Peter answered, Thou art Christ, the Son of the living God. Maugay statement ba, giilisan lang niya ang mga ngan og address. Ang kang Christ nga niya, Thou art Simon, the son of Jonah. Grabe ang confession ni Peter. Sa tanan nga gipangutanan ni Christ, siya mo'y nakatubag. 17. And Jesus answered and said unto him, not unto them, unto him, because of his great confession, tanawa ko sa gingon ni Christ, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. The reason why we can think of something about God and what God wants for us, because it is the Father in heaven allowed us to know it. Warang giingnan sila, ay mong kabalaka kay it was the Father who allowed Peter to answer this. Tanawara? So kabubuton tanan sa Ginoo. Orchestration sa Ginoo, mga kaigsuonan. And that is why naghatag nagsignalis ang langit, mga igsoon, kung kinsa si Peter in verse number 18, and I say unto thee. No, si Peter iyang giingnan, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Unya, ang sunod na nga verse, wala na ito gi-appeal, gitagaan siya keys to the kingdom of heaven. So, importante kayo ang paghibaw nimo. Importante kayo ang pag-ilan nimo, mga kaigsunan. Now, we need to desire this one. Amen. Ang pag-ila sa Ginoo, bisan kana, mga igsoon, it must be approved by God. Kung ipaila-ila pa sa Ginoo, ang iyang kanang pagkasiya nga nimo. Because there's always a purpose. Mara dagha mga tao magsigig search, ilhon gyud nato ng Ginoo gyud. Unya wa man sila gialaw sa Ginoo. O kabantay mo na magila-ila. Kinsa man ka? You are not worthy of my name. Laliman ka na, you are not worthy of my name. You are not worthy to know who I am. Dili nimo kaya ang akong ngalan. Natanawa na mga statements kalibutan.
So ang Ginoo dili niya basta-basta ihatag iintrigo ang iyang identity ngadto ni bisan kinsa nga wala siya purpose. Ana, how deep is your knowledge about God? To what extent God allowed you to know Him? Anak naman ka sa Ginoo karon. So, wa ka nakapangutana sa imong kaugalingon, shallow, radyo kayo ako nahibawan sa Ginoo. May bawon man na shallow, mga kaigsunan. Kay saba, kay kag maabot ang problema. May bawon to na to katong mga tao nga deep kayo ilang relationship sa Ginoo. Nga bisang na nalumos na sila sa problema, hilom ra gyapon, mo smile ra gyapon. Mo praise sila the Lord lang gihapon og tarong. Makatudlo ra gihapon, makasulwining gihapon, maka-encourage gihapon nga dili maapektuhan sa iyang nalumos na nga problema mga igsoon siya na lapasan na iyang ulo sa problema pero maka-kuan gihapon, maka-encourage gihapon og mga tao sa pulong sa Ginoo. Mao nay mga lawom kaayo og relasyon, lawom kaayo og knowledge about God. Pero kani mga mabaw kaayo, hilig kaya na kita ginaglantugi mo adto na dito kay mga saba man to. Mo to mga shallow. Klaro, kung kaya nag-iingos Ginoo, yes, lawom ka og nahibawan sa mga research nimo, pero ang relationship sa Ginoo is different. Kaya anam lang sa imong attitude. Sa imong karakter ba, diha man na mo mulutaw ang tinuod nimo nga pagkaila sa Ginoo is to change your character. Dili nga makatubag ka sa mga debate ug unsa diha. Lahi man na, that is your personal knowledge. Dili gyud siya kana bang imuha gyud nga relationship sa Ginoo nga knowledge. Kay ang target sa Ginoo is to change you, not to make you smarter than others. Nga para mas makatubag ka kay nila, para igabot sa debate daog ka. Di man na mo giingon sa Ginoo. We win people according to our testimony with the Lord. Not according to how great we are in answering questions. Dili na mao. Ang kadaghan, bisag ibutan na to sa eskwelahan, kadaghan diagdag ko kay score sa eskwelahan mga igsoon, pag abot na sa trabaho, bukya. Nga naman, wa na may notebook kay dito niya, wa say kuan dito, walay, di pwede ka mag-cheating. Kanang grado, makuha man na cheating usahay. Nasabta na to? So, dili na garantisado mga igsoon, nga kanang dagko grado, nindot o kaugmaon. Mas daghan pag nindot o kaugmaon sa mga gagmay grado, muna ka mo mga ginikanan, pug ang utok sa imong anak, kay basig dugo na imong gawas, ana. Ayaw nagpug-a. I-encourage na sila, do your best. Find your best. Find yourself. Di ba, kuha na nga, o panitan ako ka grado, itrita ka. Mainahan man na nimo mga igsoon nga nagkuha na, ang pangitaon nimo ba, ang attitude nga napanday sa iyang gitunan. Kay mo man ituyo sa mga leksyon diha. Kay mo bisan math mga igsoon doon ay karakteristik diha. Nga makuan nimo sa imuhang personality. Di ba? Na kay makatunan oy. Kana bisag peace of mind na lang. Makita kag numero murag attitude. Muna siya, tanan yun, boil down ngadto sa atong pagkatao. So muna gibuhat ni Christ mga igsoon, nga usbon ta niya, para masibo ta sa iyang buluhaton. Attitude. Muna nakanindot si Peter, nakitaan ana mga kaigsunan do, impulsive kay ni siya, dagani siya mga sipyat, ato pong may isgutan ni later on, sa sunod na to nga mga pagtuon ani. Pero kani dili lang sa tataman, gitagaan siya sa Ginoo og nindot kaayo nga opportunity that only to him. Thou art Peter. Naminaw ang mga apostol. Si Peter ang gi-direct sa Ginoo. Thou art Peter, and upon this rock, referring to himself, kang Christ, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. The announcement, mga igsoon, of the church. Gibuhat ni Christ. Mao to nga pag-abot na sa panahon, tanawa ang church nagsugod na, si Peter gyud mo'y
mailhan sa simbahan. Dili pasabot kasi Peter mo'y approving body kung kinsay malangit, kinsay maimpierno. That is not the case. Kay it is God's duty to choose kinsay malangit, kinsay maimpierno. Mao na siya mga igsoon. Pero si Peter, gi-commend gyud siya sa Ginoo tungod sa iyang pagkaila sa Ginoo. It means gi-allow sa amahan nga mailhan niya kung kinsa si Kristo. O mo na, o kita. How do you want to know Christ? Ha? How do you want to know Christ? Kay kasagaran na ibawon sa tao, si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. Nga nasayo pa jud ka sa katapusan. Ug si Kristo mo balik nganhi. Asa man nimo nadunggan? Mo na pirmi nimo madunggan sa pagsimba nimo sa una. Di ba na naitunong? Anong wala man lang nimo kantaha? Kini ang Ebanghelyo sa pagtuo. Di ba mo na? Misteryo. Kini ang misteryo sa pagtuo. Naitunoy. Yan mo, kanta nito. Si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. Si Kristo mo balik nganhi. Unya, kami nga nanganta, bulaan kayo. Pero perting pugong-pugong sa tingog kay kasabanta ni Padre. Mayabag ta. Pero wag may kasabot atong among gikanta sa una. Pero di man na mao ebanghelyo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw. Wala oy. Si Kristo gilubong usa. Og si Kristo nabanhaw, mao na ebanghelyo. Ilamang gidiretso may paglubong. Importante itong paglubong, that is a sign of humility. Di ba? Unya giilisan nila og si Kristo mo balik nganhi. Wala, that's a promise nga mo balik siya. Pero ang ebanghelyo mga igsoon, ang mystery, no, the gospel is death, burial and resurrection. Oh. So mo na imuha nakaibaw ka pero diha nimong nahinumduman. That's how you know Christ. You should know Christ even more. That is revealed, mga igsoon, but you need to dig more deeper. That is your personal walk with the Lord. The more you will know Him. Kinsa day si Christ sa akong kinabuhi. Sa dihang niabot ko aning porsyon na sa akong kinabuhi, si kinsa si Christ, unsay gibuhat niya, that is knowing Him. Dili lang kay kung unsay nasulat diha, nakaibaw na ko kay naman mao din si Kristo di ay. Di na mao na revealed man na. Pero before gisulti ni Peter mga igsoon, ang iyang tubag, nakitaan ba ito nato sa mga bersikulo before? Wala. That was a personal revelation of the Father to Peter. Mao nang giingon ni Christ, it was the Father nga nag-reveal ana nimo. So mao na relationship mga kaigsunan. Muna sa ato pud kinabuhi, unsa may gibuhat sa Ginoo? Unsa gibuhat ni Christ sa akong kinabuhi? Ani nga dapita. So mailhan nimo siya samot. Mabito na, the more nimo kuyog ang tao, the more makaila kaniya. Kay kana makita na to sa tao mga kaigsunan nga kanang facade ba, kanang mga icing of the cake. Wa kay baw, lagi ni cake diha mangutana jud ka unsa may sud ani. Kay di man makita. Di ba? Icing na may makita nimo, mga beautiful icing. Ni wa kay baw, killer din na. Di na icing. I die. I'll die. Kanang gibutang diha. Mao na makapatay na to. Di ta kay baw kung saan nasa sudya sa cake. Wag kita kay baw mga kuana kanang mga tira-tira ba nga gipang
Wa kita kay bawo gyud kay naghiwa na wala nga ising ra gyud atong tan-awon. Mao na usahay ang makita nato sa tao kana lang permita magkita o nya ang iyang itsura kanang pinahinapay kayo adto ako na sa ilaha kanang makaingon ang ali din iyang no. Mabita na si John kana si John. Di na siya maduol nako kung wa ko nagkwilyo kanang pasturaw ba? Kay mo may makita niya pirmi sa TV. Mo ni si pastor. Mo na makita siya nako, malipay siya. Pero mugawas gyud ko diha nga nag-short, nag-t-shirt. Mahadlok siya maduol nako eh. Lahi ni nga tao. So mo gina siya ang example ba? Si kinsa man ka. No? Makit-an ba si Kristo sa imong kinabuhi? So mo nang aton ning bantayan mga kaigsunan. True disciples boldly confess Jesus as Lord. Unsa pasabot na lang boldly confess? It is not only through your mouth but also through your life. Nganong mutabang ka sa mga tawo wa ka kaila? Boldly because you are bold to let them know about Christ. Ngano ang atong ministry naamantay plowing. Nganong naamantay kanang touching them before planting the gospel to them. Because we wanted them to see through our action the Lord Jesus Christ. Di ba? O nibili mo anang gihimo ang kanta mga igsoon. How can we reach the world with never touch? How can we show them Christ if we never show them love? Kanang line ba? Saan man nato pag point nila ngadto sa tinuod nga Dios kung dili nila makita ang batasan ni Kristo sa atoa. So importante kayo ni nga mahibaw-an nato. So that is why salamat aning kinabuhi ni Peter mga kaigsunan kani sa iya ra magyud ni nahitabo. Wala pasalamat nga kanang kung tinuod di ay ta nga disciple dapat bold ta. Mo pakita ni Kristo ngadto sa mga tao. So, can we do this? Are you truly saved? Amen. Oh, what about nga musugat lagkalit katong mga tao nga nagpasakit nimo? Pastor, that's another story. Tanawa na, testingan dayon ta mga kaigsunan. Sige ba ako pangutana na sa kong kaugalingon? Kana mulakaw ko, what if magkita may ani mga tawhan na? And by the grace of God, kadaghan na nga hitabo, nga grabe kayo nga pagpangaway sa mua, pero nagkita may, wa gyud pain sa akong kasing-kasing. So meaning, kamao jud ay ko mo pasaylo. We will never know until we can see the person. Kaya daghan kita isulti ba nga, pasaylo na nako na sila bahala na ginawa na nila. Nailain nga tuno ba? Ako na sila gitugyan sa Ginoo. Pero naagi mga tao nga di gyud mo kalimot mga igsoon. Nga og magkita mo tingaling madapatan pa ka or di gyud ka tagdon or ingon na ba nagi mga tao ingon na. Pero kinahanglan atong badlungon atong kaugalingon mga kaigsunan. Because it is our duty to be bold. If we are a true disciple, kung ordinary Christian ra ka, mo na nga magdepende ka sa imong feelings. Giaway magugkunay mo god, mo na dito magtagad, bahala ka diha. Oh, nginala kag tabang mayra. Oh. Dili na, you are depending on your feelings. Pero di man na, you are not bold. You are not a true disciple. Kaya ang true disciple is bold to confess Jesus as Lord. So, dili ka magdepende sa imuhang feelings. So, what if kato mga tao nga, gidaway ka, gidaot ka, nya ni duol sa imo kay mga igtabang. Sultihan ta mo mga igsoon,
Dapat mo appreciate ka. Grabe sa imong kuano. Sa imong kaisog ba? Naliman ka. Nakainomdo magkang giaway ko nimo. Pero believe kay ko nimo kay nakaduol jud ka nako. Lahi gyud ka, I commend you to that. Uy, dili na sayon. Di magani na sayon magpatabang ka ato mga tao wa ka kailangan wa gyud mo encounter. Kaysa giaway na nimo siya, nya nakita nimo capable mo gani siya mutabang nako. Unya mo duol ka na niya kay bawo ka nga giaway nimo siya. Kay ba mantang lisod na ari na lang nato agion. Mupasilong na lang ta sa grasyas Ginoo. Because kung mo nagiingon ni kuan diri, mo nagiingon sa atong lesson diri, nga kung bold ka to show Christ, it will boil down mga igsoon sa atong desisyon. Mo na naghatag og difficult kaayo nga senaryo, unsa may buhaton nimo nga ang tao nga nagpasakit nimo grabe kaayo, one day moduol nimo for a help. Di na to nakaya. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, ma-enable ta niya. Unya, pagkahuman mga kaigsunan sa diya, nabuhat na nimo nga wa ka ni pakita niya og batik nga batasan, agig baus. Nga mo ka gibaus niya ba? Wa jud, ang imo is nakita nimo nga wa nay pain, wa na kay resentment, wala na kay kasuko. Pagbuwag ninyo ang imong joy ba? Wow, Lord, thank you kayo. Pasar. O, ginapuntuhan biyatas Ginoo. Lumdumi ha kani ato mga kalihukan diri na ipunto ani. So, unsa may gibuhat nimo sa mga kuan, bawas ba ka or kuan? Nanay mga points. So, let's present Christ. Ato ipakita si Kristo. Ato i-confess. Sa kanang kuan, kanang maipit barong ka sa kanang imuhang pagpangita og kwarta o sa imong pagsimba. You need to be bold to confess, I'm a Christian. Dili pwede pilion ako ng kwarta kay I am a Christian. I am purchased by Christ. Unya ako siyang ikuan just because of this amount. That is speaking boldly. Kinsa si Kristo. Simba man ni, di yun ako ni ihatag sa lain kay iya na si Ginoo. So that is a true disciple. Karon mangutanak ko, kinsa naman nakita nimo imong kaugalingon that you are a true disciple? Naka-experience na ka na mga butanga. And silence begin. Mao nang dili ka panalangin ang Ginoo dayon-dayon. Tungod kay wa man ta nahimo pang true disciple of the Lord. We are not bold to confess Christ in our life. Pero sugdi mga igsoon. Buhatag yun na. Basta maligsa na si Kristo, tempa, stop sa ta. Maligsa na nimo si Christ sa akong kinabuhi. Stop sa ta. We cannot move forward. Diba? Imo gina mususi jud ka, murag mabangga na mataan ni. Kana bitong nay giprak sila pulapo matingal ito. Kanang jeep ba pasayruhan. Stop. So tanang mo agi mulayat man. Tanang mo agi ba mulayat. Nya dili ra usa ka tawo. Hapit na napo ka bugtaw ni agi paana og paana. Mulayat magyud siya katubangan. O ikaw kuno mo diretso ka? Ibong ginadugan ni naog jud ang driver kita na dito. Sa may naa diha. Wala di ay. Giprank na siya ba? Giprank. Daagi mga tao nga, wag po angod. Uy, para lang makapost og video ba? Unya, spending the time of others? Naog yun siya yung tao na ilan. Nagkalisod yun siya. Kidagang gisig ko. Tanaw niya. Hasta ka ng mangagi. Ka ng mamuton. Mutanaw siya. Kaya nahibong man sila, manglayat man sila, uy. Nagi mga tao na no. Nya mag-apil-apil po ta na, nindot din na noon, lingaw sa nida. Nya magimuhimo po kag imuha.
para lang na kay content. Ay, dito magpadaan na, maghimot ng content kanindot kung ganahan dyan mo ang dapita. Are you listening? Unya pastor, di man ma-viral. Amo na kay ang mga tao sa kalibutan may imong gusto i-feed sa ilahang gusto. Ato ka sila i-feed sa ilang need. They need the Lord Jesus Christ. So kung sinayhinay mo lig-on na atong barog mga igsoon diha sa asa ta ba? Mo barog ta nga mo confess ta nga Kristohanon ta. Dili kinahanglan sikag singgit, I'm a Christian. I'm a Christian. Nya ipakita nimo sa attitude. Uy, nganong imo man ang gibuhat? Because I am a Christian. I am saved. Pinalit ko ni Kristo. Huwag ako lang ipakita si Kristo. Without Him, I cannot do this. So, kisay mo gipresent? Christ. Oh. So, kinahanglan mangita tag opportunity, ana. Mo na ato gyud i-claim og balik mga igsoon, health, wealth, and time. That is what we need in order to comply what we need to do. Being a true disciple. I-equip ta sa Ginoo ang dapita. But how can He equip you nga kaybaw siya dili maanha nimo? Hello? Di man niya maanha nimo na nga tagaan kaniya extra time di man pwede nga pun-an na atong oras maguba ng tuyok sa relo. Nakasabot na? How can God give you extra time kung imo raman gyapon na mahatag sa imong amo? Nakasabot na? So, mo na giyahan ka sa Ginoo para ma-claim nimo balik ang time nga gihatag sa Ginoo nimo para mahatag nimo sa Ginoo. Nakuha na to. Mo na dili na to tugutan nga pasipad-an ta siyawa anang dapita. Be a disciple of the Lord. So that is the life of Peter. Permiro nga bahin. O naapay sunod ani mga kaigsunan. Tulo ni kabahin ang atong gi-prepare ani kinabuhi ni Peter. So be excited for the next lesson unsay katuno nato ni Peter sa iyang kinabuhi. Every head bowed, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, salamat kaayo sa kahigayunan nga ikaw nagpaila-ila namo og balik kang Apostle Peter kung unsa kanindot, Lord, ang iyang response, ang iyang relasyon nimo, ang iyang desire nga ma-meet ka, ang iyang desire nga makaserbisyo siya nimo, ang iyang desire, Lord, nga magamit ang iyang kinabuhi according sa imong kabubuton. And Lord, I pray nga makitaan po na namo sa among kaugalingon. Og mailhan namo ikaw sa among kinabuhi, Lord, that the Father in heaven will allow us to know you more and to live our life for your glory and honor. Salamat kay Lord sa imong approval nga kami nahimo ming part sa imong body sa church. And please help us, Lord God, nga mo-function me the way nga gusto nimo nga sa pag-function namo sa imong simbahan. Og tuguti, Lord, nga makaibaw pagyud mi sa imong mga plano, sa imong kasing-kasing, nga sa imong gusto, sa imong unsay ipa-accomplish nimo sa among kinabuhi. Please help us to know. Help us, Lord God, nga mahibaw-an namo, magiyahan mi nimo sa among pagpangalagad. And thank you so much for the invitation. I pray that you will bless your people to kneel down before you, O Lord, to desire something na sama sa kinabuhi ni Apostle Peter, nga nailhan o na-commend sila, na-commend siya nimo, Lord, ngadto sa imong amahan. And thank you so much for this opportunity to kneel down before you. Salamat kay Lord. Once again, this is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Why don't you kneel down before